Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, isa sa pinakamalaking kumpiyansa ni Rob Pelinka ngayong offseason ay nakatuon kay Marcus Smart. Ang paniniwala ng Lakers front office ay kayang ibalik ni Smart ang defensive identity ng koponan, partikular sa perimeter defense. Mahalaga ito lalo na ngayong si Anthony Davis ay wala na at si DeAndre Ayton na ang bagong starting center. Kung dati ay halos nakaasa ang Lakers sa rim protection ni Davis, ngayon ay kinakailangan nilang bumuo ng bagong defensive scheme, at sa pananaw ni Pelinka, si Smart ang magiging sentro nito. Kung susuriin ang kanyang track record, si Marcus Smart ay hindi superstar scorer ngunit consistent sa depensa at playmaking. Sa kanyang career, nag-a-average siya ng 10.6 points, 3.5 rebounds, 4.6 assists at 1.6 steals per game. Noong nakaraang season sa Memphis, bago siya matrade, nagrehistro siya ng 14.5 points, 2.7 rebounds, 4.3 assists at halos 2 steals sa 20 laro. Kilala rin siya bilang 2022 Defensive Player of the Year, isang bihirang parangal para sa guard. Kung ikukumpara sa depensa ng Lakers noong 2020 championship run, nasa third sa defensive rating ang koponan. Ngunit nitong nakaraang taon, bumagsak sila sa labas ng top 10, at malinaw na malaking dahilan ang kakulangan ng perimeter stoppers. Dagdag pa ni Buha, may uncertainty pa rin sa roster ng Lakers dahil kabilang sa trade block sina Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Rui Hachimere, Maxi Kleber at rookie na si Dalton Knecht. Kung mawawala si Vanderbilt, na isa ring kilalang wing defender, mas lalong lalaki ang responsibilidad ni Smart na bantayan ang pinakamahuhusay na guards at wings sa Western Conference. Ang problema, hindi na rin ganoon kataas ang durability ni Smart. Noong nakaraang 2 taon, ilang beses siyang na-injury at nakamiss ng halos 30 games kada season. Sa panig ng coaching staff, binigyang diin ni bagong head coach JJ Redick na kailangan ng collective effort sa depensa. Ayon kay Redick, "We can't rely on one guy to fix our defense. Marcus brings toughness, but we need buy-in from everyone." Malinaw dito na hindi lang kay Smart nakaatang ang lahat, kundi pati kay DeAndre Ayton bilang rim protector at kina Austin Reeves at RJ Davis sa perimeter rotations. Kung magagawa ng mga batang guards na mag-step up, maaaring mas mapagaan ang trabaho ni Smart. Ngunit hindi rin maitatanggi ang papel ng mga nasa trade block. Halimbawa, si Rui Hachimere ay nagbibigay ng versatility sa wing, habang si Kleber ay may kakayahang mag-spread the floor at magbigay ng secondary rim protection. Kapag nawala ang ilan sa kanila, maaaring lumiit ang depth ng Lakers at mas maging mahirap para kay Smart na buhatin ang depensa. Kung mananatili naman sila, may sapat na supporting cast para maging mas balanse ang lineup. Sa positibong banda, ang pagkakaroon ng Smart ay nagbibigay sa Lakers ng veteranong leader na may playoff pedigree. Pinatunayan niya noong 2022 na kaya niyang magdala ng defensive unit hanggang finals, at may reputasyon siyang hindi sumusuko kahit sa malalaking laban. Sa negatibong aspeto, kung walang kasiguraduhan ang roster stability at kung hindi siya magiging healthy buong season, baka mahirapan ang Lakers na makabalik sa elite defensive tier. Sa kabuuan, may malaking tiwala si Rob Pelinka na si Marcus Smart ang magiging susi sa pagbabalik ng depensang matagal nang kulang sa Lakers. Ngunit ang tanong, sapat ba ang isang Smart para baguhin ang defensive identity ng buong koponan, o kailangan pa ng mas malalim na roster support bago sila maituring na tunay na title contenders sa Western Conference? I-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo, at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.